Handa na ang mga residente at lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro para sa posibleng maging epekto roon ng bagyong Butsoy. Sa Aurora naman, hindi na pinapayagang pumalaot ang mga mangingisda. Live mula sa Calapan City sa Oriental Mindoro, may report si Victoria Tulad. Victoria? Joseph, simula kaninang umaga ay hindi pa tayo nakakaranas ng pag-ulan dito sa Oriental Mindoro. Pero ang mga residente nga, naghihintay na o naghahanda na para sa posibleng epekto nitong bagyong Butsoy. Nakahanda na sa harap ng Baco Disaster Risk Reduction and Management Office ang rescue boat, mga life vest, pati mga rescue volunteer at mga pulis sakaling bumuhos ang matinding ulan dulot ng epekto ng bagyong Butsoy. Ang bayan ng Baco, I am ready na lalo't 22 sa 27 barangay nito ang madalas bahain. Catch basin raw kasi ang mga ito ng tubig mula sa bundok. Unang-unang ginagamit namin o ginagawa namin sa aming preparation ay syempre yung dissemination para sa aming mga constituent. At alam namin lahat, yung aming mga barangay captains naman ay nakaredy dyan. Although, kahit sila nakaredy, talagang ginagawa pa rin namin ang talagang tinatawag na warning sa kanila. Na kung sakaling dumating ang ulan, alam na nilang kanilang gagawin. Tukoy na rin ang mga evacuation center gaya ng ilang paaralan. Ang relief goods, nakapak na. Ayaw na raw kasi maulit ng mga taga-Baco ang nangyari noong manalasa ang bagyong Nona, Disyembre nung nakaraang taon. Dahil sa lakas ng ulan, nagkaroon ng flash flood na umabot hanggang 6 na talampakan. 3 ang namatay. Napakaraming ari-arian naman ang nasira. Noong bagyong Nona, isa itong barangay bayanan sa munisipyo ng Baco sa mga napinsala. Matinding landslide ang nangyari dito dahilan para matabunan ang mga bahay at maging ang paaralan na nasa aking likuran. Hindi na po makatulog pagka yung naulan ng medyo matagal. Pinakikiramdaman namin ng tubig. Kapag lumaki, di saka kami nalikas. Pakiusap ng lokal na pamahalaan sa mga residente. Maging handa po palagi tayo, maging observant tayo. And pag nagbigay kami ng advisory, it doesn't mean na kayo ay aming tinatakot o pinapaalis kagad. Ang sa amin lang is you must always be ready dahil hindi natin alam kung ano yung pwedeng ibigay ng isang malakas na ulan. Ang lalawigan naman ng Cebu, apektado na ngayon ng habagat na pinalalakas ng bagyong Butsoy. Problema pa ang naiwang baha mula noong nakaraang Biyernes. Sa mga susunod na araw, ayon sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mas titindi pa ang habagat na magdadala ng mas malalakas na ulan sa probinsya. Kaya naman ang buong lalawigan naka-blue alert status na. Ibig sabihin, naka-alerto ang mga local disaster group sa probinsya. Ang Cebu PDRRMO naka-standby at nakatutok sa mga pagulang maaaring idulot ng habagat na pinalalakas nitong bagyong Butsoy. Handa na rin daw ang mga gamit nila sa pagtugon sakaling may mga masalanta. Ang mga mangingisda naman sa Aurora, hindi na pinayagang pumalaot dahil sa bagyong Butsoy. Nag-ikot na rin kaninang umaga ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Baler para paalalahanan ang mga residente at turista sa lugar. Samantala, nagkawasak-wasak ang isang barong-barong sa bayan ng Mlang sa Cotabato matapos mabagsakan ng puno ng mangga. Nabuwal daw ang puno sa tindi ng hangin sa lugar, wala namang nasaktan sa insidente. Ayon naman sa Pag-asa, walang epekto sa bayan ang bagyong Butsoy at thunderstorm daw ang naranasan doon. Sinabayan naman ng buhawi ang pag-ulan. Sa bayan ng Lamitan sa Basilan, napinsala ng buhawi ang aabot sa 21 bahay sa barangay Santa Clara. Wala naman daw naiulat na nasaktan sa insidente. Joseph, dahil nga maganda naman yung lagay ng panahon, kanina umaga ay nakita natin na maraming mga vessel yung pumalaot dito sa Oriental Mindoro. Joseph? Victoria, mukhang salamat naman sa Diyos. Mukhang maliwalas kayo dyan. Can you describe yung maghapon na weather dyan? At ang sabi ng local government, may inaasahan ba tayo ng mga pag-ulan? Sa ngayon, Joseph, hindi pa rin matiyak sa atin ng local government kung meron nga ba talaga na magiging malakas na buhos ng ulan. Kanina, nung nakausap natin yung dito sa may Baco Municipal Hall, ang sinabi sa atin ay medyo nagtataka pa nga sila kung talaga nga bang malakas itong bagyong Butsoy dahil kanina ay tirik yung araw. Pero sa kabila niyan ay patuloy nga rin yung kanilang paghahanda at patuloy yung kanilang pagkuha ng impormasyon mula sa Office of Civil Defense para nga malaman kung sakali bang may threat of flood. At pagkatapos niyan ay dinadala o dinedisseminate naman nila yan sa kanilang mga tauhan o constituents sa iba't ibang barangay. Joseph? Alright, but nonetheless, yung local government, nakita natin yung parang preparations dun sa video nyo, prepared naman. Prepared naman
naman sila, Joseph, at lalo nga sinabi nila na dahil nga madalas ding bahain itong mga lugar dito sa Oriental Mindoro, ay talagang tinrain na rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hindi lang yung mga taga-barangay, hindi lang yung mga taga-munisipyo, kundi maging yung mga volunteers din na nais lamang tumulong. Kabilang doon sa mga binigay nilang training ay yung mga basic life support at yung search and rescue operations. Kaya nga ang sabi ng PDRRMO ay kampante pa rin sila na kahit papaano ay mayroong mga first responder na tutugon doon sa mga mangangailangan sakaling nga magkaroon ng pagbaha at malakas na pag-ulan dito sa Oriental Mindoro. Joseph? Siyempre, ang panalangin, wag na lang sanang ulanin kayo dyan. No? Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Victoria Tulad.